Nababalitaan natin na mayroong lulusob sa bahay ni Pulong, may lulusob sa KOJC. Ito balita lang, hindi ko sinasabing totoo, pero nagbabantay na po, eh. Siguro kung walang nagbantay diyan, baka napuntahan na talaga. Ang dami po nagbabantay diyan, aware na rin po yung KOJC. Tapos tuloy pa rin daw po, tuloy-tuloy pa rin yung dito po sa ano, ah, ano na nga yung sinasabi ko? Tuloy pa rin yun, yung tuloy pa rin daw po yung impeachment kay VP Sara. Hindi po sila mag-aawat, tuloy-tuloy pa rin. Okay. Naroon daw sila June Abines sa bahay nila Kuya Pulong. Yan yung sinasabi po natin na tuloy-tuloy ang panggigipit po sa mga Duterte. Tuloy-tuloy din po yung panggigipit sa mga followers ni Duterte, KOJC, si Pastor Kibuloy. Tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa po nilang paninira kay VP Sara kahit wala po silang ebidensya. Yan po ang nangyayari sa atin. Tapos araw-araw pa rin po naririnig natin, yun na lang po purpose nila, eh. Mang-asar na lang ng kapwa. Pero bakit business sector and community wala silang paki sa pinagagawa ni Ngagba? Bakit kaya? Ganito po 'yan, 'no? Kung titignan niyo po, si Tatay Digong, isa po sa mga hindi po yung mga ano, eh, hindi po yung mga political parties ang pinaka naapektuhan, 'no, sa mga kinalaban ni Tatay Digong, yung mga oligarko, 'di ba? Naging pamilyar tayo sa salitang oligarko, 'no? Ayan nga, yung sinasabi nga nila, ngayon lang natin nabigyan ng talagang tunay na mukha yung oligarko, eh. Ito po yung mga tao, kasi marami nagtataka, eh. Bakit yung mga mayayaman, para yung mga businessman natin, bakit supo suporta sila ng suporta sa mga politiko, 'di ba? Tapos na-realize natin, sa panahon ni Tatay Digong, yun pala yun, 'no? Kaya pala gano'n na lang sila kung makapagbigay ng pera dito sa mga politiko, ang balik pala niyan matindi. Kumbaga nale-legalize. Ano pagkakaiba ng mga magnanakaw na politiko sa mga oligarko? Sa mga magnanakaw na politiko, illegal yung pagnanakaw pero napapalusot nila dahil makapangyarihan sila. Pero illegal yun. Samantalang sa oligarko, legal yung pagnanakaw. Nasaksihan natin yan, eh, sa hearing ng ABS-CBN, 'di ba? Nakita natin kung paano dahil din kay Senator Marcoleta na na-expose nila yung ABS-CBN, daming expose ni Marcoleta dun, dun talaga ako bumilib diyan, eh. Eto palang mga oligarko, sa taxes pa lang, may mga batas na pinapasa 'tong hindi natin namamalayan, nakikinabang yung mga oligarko sa taxes, halos hindi sila nagbabayad, 'di ba? Halimbawa, yung nabuksan na yung ABS-CBN Foundation, yung pala 'pag may foundation, nilalagay mo instead na nagta-tax ka, yung foundation, yung na-tax mo. Hindi ka na magta-tax kasi nagtayo ka ng foundation. Saan tayo nakakita nun? Tayong mga mahihirap, tinataksan, tapos silang mga mayayaman, bilyonaryo,
hindi tinataksan dahil meron silang foundation. Tuwan-tuwa pa tayo, 'di ba? Oh, yan po yung pagkakaiba eh. Para masagot lang po bakit walang pakialam yung mga business sector. Isang halimbawa po yan, yung batas po tungkol sa foundation. Pag nagtayo ka ng foundation, di ka na magbabayad ng tax. Dahil yung tax na ibabayad mo, doon na lang sa foundation. Eh sino may control ng pera ng foundation? Sila din. Ang masakit pa nito, nanghingi pa sila ng donasyon para sa foundation nila. Yung nahingi nilang donasyon, halimbawa, bumagyo. Oh, magbigay kayo rito sa foundation namin. Kumita na sila, hindi naman lahat yun para sa bagyo mapupunta. Sabi ko, ang gagaling. Yun pala ang dahilan. Hindi po sila nangingimi na magbigay ng pera, campaign contribution sa mga politiko dahil mababawi nila yan. O isa pa, yung pagtatayo ng mga korporasyon na nakabase sa ibang bansa, tapos pagkakaroon ng law na pag ikaw, korporasyon ka ng ibang bansa, pumunta ka rito, mayroong ilang taon na wala kang tax. Utagin, merong nagtayo sila ng korporasyon dun, pinapasok nila rito, yung trabaho nila rito ngayon, pinasok nila sa korporasyon, wala na silang tax pare-pareho. Anak ng tinapay. Ang gagaling. So, sulit na sulit. Kaysa ibayad nila ng tax, ika-campaign contribution na lang nila. Sabi natin, ganito pala magtrabaho yung oligarko. Ano sabi ni Tatay Digong? Yung mga magtutubig. Putya, minura niya eh. Naniningil pa yung magtutubig. Yung kontrata palang pinirmahan ng gobyerno sa mga magtutubig, Maynilad at Manila Waters. Pag hindi pumayag yung gobyerno, sabi na, halimbawa, nagdeklara sila, magtataas kami ng presyo ng tubig. Pag sinabi ng gobyerno, ayaw namin. O sige, ang maniningil pala, yung Maynilad, sisingilin nila. Kunwari, kumita dapat kami ng 10 bilyon. Pero dahil pinigilan mo yung pagtataas, hindi kami kumita. Yung 10 bilyon na yun, ikaw ang magbabayad, gobyerno. Pucha, may utang yung gobyerno sa mga magtutubig. Bilyon. Tinimanda nila yung Pilipinas sa Singapore. Pag upo ni Digong, mga PI kayo. Kami pa sisingilin nyo. Sabi ni Digong, ikumpara nyo, ito yung batas laban sa graft and corruption. Ito yung kontrata ng mga magtutubig. Ikumpara nyo. Kung ano ang pinagbabawal dito, yun yung nakalagay sa kontrata. Kaya sabi ni Digong, ang bayad niya, PI kayo. O, anong ginawa ng magtutubig? Naningil pa ba? Hindi na. Kasi natakot sila kay Digong. Yan ang gobyerno. Magpoprotekta sa mga tao. Ngayon, sabi ni Marcoleta, yung binibenta ninyo, dati nyo ng stock, binenta nyo sa presyo ngayon. Kumita sila. Anong ginagawa ng gobyerno? Wala. Nakita nyo yung difference? Tama yun. Stock nila yan eh. Bakit mo sisingilin sa... Okay.